So, meron talagang epekto yung nakaraan natin dito sa ginagawa natin ngayon. Dapat maintindihan mo yun. Naintindihan ko naman po. O ayan, edi wag mo nang ibaling sa mga anak mo siguro. Ipangsiga mo na yung kahoy na yan. Diba? Ipangsiga mo na yan. Itapon mo na yung kahoy. Paano ko po ba yung ano po ba? Ang nakikita ko lang pinapalo. Oo. Piniliwan ko po. Kasi alam mo yung, di ba alam mo naman yung damdamin ng sinasaktan. Para kung pag kinurot ko po yung kamay ko po, masakit. Pero pag nakikita ko, parang kinakausap ko yung anak ko, sorry, mama, mahal kita. Sabi sa akin ng mga anak, mahal kita. Sabi Pag sa'yo, mahal kita. Sabi ng mga anak mo, kahit binubugbog mo na. Sabi kahit binubog mo ko, mahal ko pa rin ko kayo. O biro mo yun? Sabi ko na, sorry na ginagawa ko sa inyo. Kasi ayoko na maranasan ko yung buhay ko sa inyo. Ayoko ibigay sa inyo. Huwag kayo maranasan ang buhay ko sa akin. Masakit na. At iniwanan ako ng mama, ng lola mo. Tanggap ko. Ayoko Kung pwede lang natin dalhin dito yung mga anak mo, no? Hindi lang pwede kasi mga minor de edad pa sila. Pero kita mo yun, ano? Nakita mo na yun na sinasabihan ka pa pala ng mga anak mo na, Mama, mahal pa rin kita kahit na sinasaktan mo ako. Biro mo yun? Oo. Alam po na po ni Ate Marlene na... So, si Marlene, meron din palang karanasan. Opo. Alam mo, iba yung ano, no? Iba yung perspektibo nyo, no? Siya rin, sinasaktan ka rin dati. Sinasaktan din po ako ng mama ko nung maliit pa ako. Pasa nga po ako dito ng mga latay ng walis, kung meron pa siyang pamalo, yung po ng papa ko, yung belt po niya, yung sinturon. Yun po, latay-latay po ako, kaya sinabi ko sa sarili ko, pag ako po nagkapamilya, hindi ko po gagawin sa mga anak ko. Kasi, Donita, ikaw, bakit ka naiiyak? Ano ba mga pinagdaanan mo, Day? Parang nai-imagine ko na. Ano ba yung mga sakal-sakal moment naranasan na ko yan? rin talaga kasi masaktan. Oo. Physically, emotionally, lahat, mental. Ang masama pa kasi doon, hindi magulang ko ang gumama sa akin. Oo, sino? So, ibang, kamag-anak, nung bata pa kasi ako, parang nilagay ako ng magulang ko sa probinsya. Kasi may something mga problem. Tapos yun na, hindi nila alam na gano'n nangyayari sa akin. Na nagkakaroon ng physical abuse sa akin. Mahirap. Totoo po yun sinasakal ako. May time pa, hinuntog ako sa cabinet, mga gano'n. Oo, ganun I nga used eh. to experience things like that. Kaya alam ko kung gaano kahirap sa mga bata. Ilang taon ka nun? Mga high school po. Mga, High school na. Biro mo high school na pero parang wala ka pa rin boses para Wala po ireklamo. talaga. Ano? Takot po yung nararamdaman ko. Tsaka takot lang talaga yung meron ako that time. Kasi wala po akong kapatid, kung sino man sa paligid ko, na pwede kong takbuhan. Kasi malayo sila. So, sarili ko na yung kakampi. Ikaw lang yung Yun yung kakampi mahirap. mo, no? Kaya So, narinig. paano mo na-resolve sa sarili mo yon habang nagkakamalay tao ka na? Tuwing gabi umiiyak po ako at nagdadasal talaga ako. Alam ko naman na hindi ako papabayaan ng Diyos. Siguro, doon ako naging matatag eh. Kaya lahat ng trabaho sa mundo, kaya ko. Naging janitor ako, kung anong pinasok mga trabaho. So, kinaya ng buhay ko. Ibig sabihin, ito pala yung mga nagpatatag sa akin. Kaya, siguro andito ko ngayon. Ganun po. Nako, maraming salamat naman. Nagkwentong buhay pa ngayon si Donita.